Napasigaw ang ilang empleyado ng Department of Health Region 7 sa Cebu City habang hinuhuli ang mahabang sawa na iyan. Nakita raw ang sawa na pumailalim sa sasakyan ng isang ospital ng ahensya. Isang tauhan ng DOH ang nakagat ng sawa habang ito'y hinuhuli. Ayon sa mga kawani, posibleng galing daw sa imbornalang sawa at gumapang papunta sa ilalim ng sasakyan na ito-turn over na ang sawa sa pangangalaga ng DNR. Nauwi sa gulo ang ikakasasa ng demolisyon sa isang barangay sa Angeles City sa Pampanga. Pinaulanan ng mga bato at bote ng mga galit na residente ang demolition team. May report si Ian Cruz. Dito kami pinanganak! Dito na kami mamamatay! Sige sa paghagis sa mga bote at bato ang mga lalaking yan sa mga pulis at demolition team sa Sitio Balubad, Barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga. Tinamaan pa ng molotov ang mga magde-demolish. Sa isa pang kuha, napaatras ang demolition team dahil sa walang puknat na pamamato ng mga galit na residente. May desisyon ng Korte Suprema na nagpapaalis sa mahigit 2,000 pamilya na nakatira sa 73 hektaryang lupa na nakapangalan na ngayon sa private developer. Dumaan po yan sa Supreme Court. May penalty na po yan. Yung mga na-issue po mga titulo, na-cancelled na po yan. Ministerial lang po yung trabaho ng sheriff to implement the rate of execution and rate of demolition dated May 6, 2022. Wala pong TRO na para mag-stop ang sheriff. Iginawad sa mga residente ang lupa nung panahon ni na dating Pangulong Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Pero nalaman nilang nakansela ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. At pinagtataka rin po namin kung bakit na-cancel the time po of pandemic. Hindi din po na-inform yung mga farmers namin kung bakit na-cancel yung mga hawak nilang CLOA. Ayon kay Attorney Hender Endona, Legal Counsel ng Clark Hills Properties Corporation, 1997 pa nagsimula ang kaso sa lupain. 2013 pa kinansela ng Korte Suprema ang CLOA nang matukoy na hindi agricultural kundi residential ang klasifikasyon ng lugar. 2022 naman daw nang ilabas ng Korte ang writ of demolition. Todo bantay ang mga residente sa pangambang magiba ang kanilang tahanan. Nagsimula raw ang gulo nang pasukin ng demolition team ang bagong tayong bahay ng Australia National na si Peter Grohl na sugatan sa insidente. And I believe even humanity, what they've done is illegal. Diyos ko, President Bongbong Marcos, sana po matulungan nyo naman po kami sa matagal na naming problema dito sa Balubad. Dito po sa Balubad, Anunas, Angeles City. Kinondena naman ng City Government ng Angeles ang surprise demolition. Sabi ni City Mayor Carmelo Lasatin Jr., hindi sumunod ang developer na Clark Hills sa kanilang amicable settlement na magbibigay muna ng konkretong development plan bago paalisin ang mga tao sa lugar. Dahil dyan, idineklara ng alkalde na itutuloy ng City Government ang planong pamamahagi ng pinag-aagawang lupa. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Clark Hills ukol dito. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umakyat na sa mahigit 100 ang nawawala sa landslide sa Maco, Davao de Oro. 11 naman ang nasawi. Live mula sa Mawab, Davao de Oro, may report si Chestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Chestoni? Atom, ilang pamilya ng mga natabunan ang umaasang buhay pa ang kanilang mahal sa buhay. Tulong-tulong ngayon ang mga rescuers mula sa mga karatig bayan sa paghuhukay. Mas kita sa aerial video ang lawak ng pinsala ng landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro nitong Martes. Sa clearing operations ng Maragusan Emergency Response Team, nakita ang isa sa mga bus. Wasak na ang ilang bintana nito at puno na ng putik. Nadamay din sa landslide ang ilang bahay. Sakay ng upuan, isang babae ang binuhat para ilikas. We are just praying to God na meron pang maraming buhay. Ang iba naman isinakay sa helicopter pa ospital. Sa huling tala ng MDRRMO Maco,
11 na ang namatay, 31 ang nasagip, umakyat na sa 110 ang nawawala. Mahigit 1,000 pamilya naman ang apektado sa pagguho mula sa mga barangay ng Masara, Mainit, Elizalde at Tagbaros. Sinusuri ng Mines and Geosciences Bureau 11 kung ligtas pa bang balikan ng mga residente ang lugar. Muling nilinaw ng PDRRMO Davao de Oro na walang kinalaman ang mining activity sa landslide. The saturation of the soil is really grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason na talagang pwede siyang mag-loosen yung mga lupa. Sabi ng UP Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA, pinakamalakas ang pagbuhos ng ulan mula January 31 hanggang February. Kabilang din ang bayan ng Mako sa flood warning forecast ng NOAA noon pang January 30 at ang mismong lokasyon ng Barangay Masara kung saan nangyari ang pagguho. Makikitang landslide prone talaga base sa hazard assessment map ng NOAA. Dati na rin daw na nagka-landslide doon noong 2008 kung saan 24 ang nasawi at ang naukang bahagi ng bundok sa litratong ito noong 2008 ay sa mismong parte din ng bundok na gumuho noong Martes. Sa Mawab, Davao de Oro, binisita naman ni Vice President Sara Duterte ang mahigit 700 pamilyang naapektuhan ng pagguho. Atong mananatili muna sa evacuation centers ang mga residente habang ina-assess pa kung ligtas pa bang tirhan ang kanilang mga lugar. Atom. Maraming salamat, Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Benigno S. Aquino High School sa Taguig, bukod-tanging public school sa Metro Manila, napasado sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Sa mga private school, 5 lang ang pumasa sa NCR. Hindi itinanggi ng DepEd na sumasalamin ito sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Pero tumaas naman daw ang score ng mga estudyante sa PISA mula 2018 hanggang 2022, bagamat low proficient pa rin. Ang PISA ang sumusukat sa abilidad ng mga estudyanteng 15 taong gulang sa pagbabasa, math, science at iba pa. Mga lugar na apektado ng tagtuyok dahil sa El Nino, darami pa ngayong buwan. Sa forecast ng Pag-asa, 24 na probinsya sa Luzon at isa sa Visayas ang makararanas ng drought o 3 magkasunod na buwang lubhang mas mababa kaysa normal na dami ng ulan. 17 probinsya ang maaapektuhan ng dry spell, habang 10 probinsya ang may dry condition. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay ng buwan ng pagmamahal, magmamahal din ang singil ng Meralco. 57 centavos ang dagdag singil sa kada kilowatt-hour. Katumbas yan ng 115 pesos na dagdag bayarin sa bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Ayon sa Meralco, ang taas singil ay dulot ng pagtaas ng generation charge at pagtamlay ng piso kontra dolyar. Isang babae ang nag-amok at nangagat pa ng tanod sa Quezon City matapos daw siyang hiwalayan ng kanyang kasintahan. May report si James Agustin. Pasuray-suray ang babaeng ito na nahuli kam sa gitna ng kalsada sa Barangay Project 6 Quezon City. Kinakawayan pa niya ang ilang motorista. Tinanggal ang suot niyang tsinelas sa takmang babatuhin ng dumaang tricycle. Isang kotse ang tinuluyan niyang batuhin ng tsinelas. Hindi pa nakontento, pinutirya rin niya ang isang motorcycle rider. Nang rumisponde ang mga taga-barangay at inaresto ang babae, patuloy siya sa pagwawala kahit nakaposas na. Sinipa pa niya ang isa sa mga barangay tanod. Ay, ba't ka na na-jack? Sila po ay pinagmumura at yung isang BPSO po natin ay kanya pong nasaktan. At ang isa rin pong kagawad ay nakagat po niya sa tagiliran at sa braso. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng 27 anyos sa babae kasama ang kanyang kasintahan. Sabi niya hinihiwalayan na raw siya ng kanyang kasintahan kaya siya nagkaganoon. Sobra pong kalasingan po sir, wala na po akong sa wisyo. Pero kinagat mo yung isa sa mga kagawad? Hindi ko na po talaga matandaan sir yung mga nangyari. Pumingi po talaga ako ng pasensya, talaga sobrang pagsisisi ko. Huwag na pong mag-inom, yung mga kabataan ngayon itigil ng pag-iinom. Sinampahan na ang sospek ng mga reklamong alarming scandal, resistance and disobedience, at direct assault upon an agent of person in authority. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagtutol sa panawagang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished, even by 1 square inch. We will continue to defend it against any and all threats, external and internal. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdiriwang ng Constitution Day sa Makati. Matatandaang pinalutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession ng Mindanao sa gitna ng kontrobersiya kaugnay sa People's Initiative. Nauna rito, humarap ang Pangulo sa mga lider at kinatawan ng Bangsamoro government. Ayon sa Pangulo, ang matatag na Mindanao ay nangangahulugan ng matatag na Pilipinas. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger BARM means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao means a stronger Philippines. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na legal ang magiging proseso ng paghiwalay ng Mindanao. Sinabi ng dating Pangulo sa panayam ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa programang Radyo Bandito RJTV. Anya, daraan daw ito sa United Nations gaya ng ginawa ng Timor-Leste. Binitius din niya ang reaksyon ng ilang opisyal at pagtawag na sedition ang naturang hakbang. Sabi ni Duterte, hindi niya gusto ang giyera. Hindi din daw labag sa Constitution ang paghiwalay ng Mindanao dahil nakabase ito, anya, sa kagustuhan ng taong bayan. Isang dalagita sa Davao City ang pinatay umano ng nobyo niyang nakilala niya online at kinatagpo sa unang pagkakataon. Duguan ang ulo ng makita ng mga pulis ang katawan ng 14 na taong gulang na biktima. Ayon sa mga pulis, nagkakilala sa chat ang dalagita at ang suspect. Naging nagkarelasyon daw sila online pero nang magkita, iba raw ang itsura ng suspect sa profile picture. Naaresto ang 20 anyos na suspect pero anya, self-defense daw ang kanyang ginawa. Sinaktan daw siya ng biktima kaya lumaban daw siya. Sinampahan ng reklamong murder ang suspect na humingi ng tawad. Isa sa ilalim sa pagsusuri ang katawan ng biktima para matukoy kung ginahasa siya. Nagbabala ang Food and Drug Administration o nababahala ang Food and Drug Administration tungkol sa bentahan online ng isang gamot na para talaga sa diabetes pero ginagamit daw ng ilan para magpapayat. May report si Von Aquino. Wala pang isang taon na paggamit ng gamot na Ozempic, 18 kilograms na ang nabawas sa timbang ng content creator na si Lexie Ortanes. Pero paglilinaw niya, hindi sa pagpapapayat niya ginagamit ang Ozempic kundi para mapababa ang kanyang blood sugar. Na-diagnose kasi siya na may type 2 diabetes, kaya inireseta ito sa kanya ng doktor. Pero problema raw niya ang supply nito sa merkado. Well, right now, sobrang hirap to actually get Ozempic kahit like may prescription and everything else. Yung stocks kasi, as in paubusan siya. Nangangamba na raw si Lexie dahil kailangan na raw niya na magturok sa susunod na linggo pero wala pa siyang mabili. Ayon sa Food and Drug Administration, aprobado nila ang Ozempic para sa mga may type 2 diabetes at hindi bilang weight loss treatment. Ikinababahala raw nila na ibinebenta ito online nang walang reseta. Iniimbestigahan na raw nila ito at humingi na raw sila ng tulong sa NBI at CIDG. We have to figure out if these are the establishments with license to operate from the FDA or these are private persons na walang license to operate with the FDA. So with that, we start the investigation by figuring out kung saan muna kumakalat yung products. Paalala ng FDA sa publiko maging maingat sa ginagamit na health products at i-report ang mga prescription drugs na illegal na ibinebenta online. Babala naman ng doktor ang paggamit ng Ozempic kahit normal ang iyong blood sugar ay mapanganib sa kalusugan. Number 1 na pangangailangan ng utak natin ay ang asukal, no? Sugar. So, kapag bumaba masyado yung sugar mo, maaaring magkaroon ng epekto ito sa ating utak. Pwedeng biglang hindi magising, no? Yung tao, no? So, pwedeng magtuloy-tuloy yun kung hindi makikita na
bumagsak pala yung sugar, baka maaaring magtuloy-tuloy yan sa coma. Kabilang din daw sa maaring maging seryosong side effect ng paggamit ng Ozempic ng walang diabetes ay ang pagkakaroon ng thyroid tumors at pancreatitis, gayon din ang pagsusuka at nausea. Payo naman ni Dr. Limpin sa mga gustong magpapayat, bawasan ang pagkaing mataas sa carbohydrates, tiyaking hindi kumakain ng sobra-sobra sa kailangan ng katawan at mag-ehersisyo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. May pakiusap si Dominic Roque sa publiko sa gitna ng issue ng hiwalayan nila ni Bea Alonzo. May report si Aubrey Carampel. 2 araw matapos i-reveal ni Boy Abunda ang hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque, nag-repost si Dominic ng Facebook reel ng sweet moments nila ni Bea noong October 2022 na birthday greeting niya kay Bea. Ang caption ng post, "Bea is a beautiful person inside and out." Pakiusap din niya, tigilan na ang hate, negativity at pambabash. Inaantabayanan pa rin ang official statement nila Bea at Dominic. Co-star ni Bea sa Widow's War, si Carla Abellana. Hindi ako yung someone na parang itatanong yon or kukulitin siya or mag-fish ako. Hindi naman. You know, of course, I pray for her. I only wish she's okay. Sinagot din ni Carla ang issue tungkol sa mga ibinibenta niyang pre-loved items, gaya ng shoes at bags, na ayon sa ilang netizen ay di raw tugma ang presyo sa kalidad nito. Yung totoo, grabe kayo. I would sell something na much less naman than how much I got it for, di ba? Lalo na dahil yung condition niya, depende din doon. Well, choice naman nila yun, of course, if they're interested, if they want to buy or not. On spotlight din ngayon, si Lisa ng Blackpink. Gaya ng kamiyembrong si Jennie, may sariling label na rin si Lisa, ang Loud. Sa IG post, sinabi niyang ang agency niya ang magmamanage ng kanyang solo projects. Ito rin ang kanyang platform for her vision sa music at entertainment industry. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.